bibigay ng permit, pero sabi mo sa kanila, tumigil na kayo, ang gagawin nyo mula sa araw na ito, ay yung pagsasara na lang. I-settle nyo na lahat ng obligations ninyo. Kaya siguro akala nung mga 200 na yan, dahil nga sa paliwanag na yun ng Pogo, ay ng PAGCOR. Ng PAGCOR. Hanggang December 31 pa pala tayo eh. Sila pong may kasalanan yan. Diba? Nako, ngayon nga po, Kong, well, part pa rin ng investigasyon ng Quadcom itong sitwasyong ito. Di ba, Kong, nananatili pa rin po yung problema ng Pogo sa ating bansa at ang sinasabi nga ito, mukhang kung saan-saan na po napupunta yung sinasagawang investigasyon, Kong. Teka, mabigat yung salita mong yun dyan. Kasi kung saan na napupunta, di ba? Opo. Pero alam mo, parang tama ka rin eh. Bakit ka mo? Kasi alam mo, kailangan malaman ng mamamayan dyan. Ito sa atin ay ang programa natin ay bibigyan natin ng kaukulang paliwanag yung mga bagay na maaaring malabo sa mga kababayan natin. Opo. Makakatulong tayo sa pag-unawa doon sa inakala nilang mabigat na pag-intindi kung saan napupunta itong mabibigat ang issue. Ganito po kasi yan eh. Yung pong ginagawa ng Kongreso na inquiry in aid of legislation, yan po ay constitutional. Tama po. Yan po ay tinatadha ng ating pinakamataas na batas na kung tawagin natin ay Constitution. Talagang ang Kongreso po, yung Kamara at saka yung Senado, Kongreso po yan. Pag pinagsama mo, ang tawag dyan, Kongreso. Nagkataon lang na dalawang bahagi ang Kongreso, isang Senado at saka isang Kamara. Yes. Pero itong dalawang bahagi na ito, may karapatan silang mag-umpisa, mag-conduct ng inquiry o investigasyon in aid of legislation. Ano pong ibig sabihin nun? Kaya po namin ginaganap ang pag-iimbestiga, hindi dahil gusto naming mag-imbestiga kung anong ginagawa ninyo. Kung hindi, nag-iimbestiga kami para sa ganon, tulungan nyo kami sa aming iniisip ng mga panukalang batas kasi merong mga bahagi po rito na medyo malabo sa amin. Kaya nagtawag kami ng inquiry para yung pong bahaging medyo malabong ito, mula sa inyo, matulungan nyo kami na ma-bridge natin, magkaroon ng tulay. Ma-perfect namin ang isang pyesa ng panukalang batas. May isa ayos. Sa makatwid, by the nature of the investigation itself, kasi in aid of legislation, merong limitasyon yun, Jen. Yun ang ibig kong, yun ang gusto kong ipaintindi sa atin. May limitasyon pala dapat yan. Oo, ngayon, para lalong higit na maintindihan dyan, kunwari, ordinary court litigation, Nelson. Si Nelson ang defense. Ikaw ang prosecution. Kunwari, isang criminal offense ito. So, si Nelson ang nasa bahagi ng accused. Ikaw ang nagpo-prosecute, private complainant ka. Sasabihin ng korte, okay, para sa ikalilinaw at ikadadali ng inyong usapin na dalawa, no? Palaging merong tinatawag na pre-trial order. Sa pagkatwid, sasabihin ng korte, ito yung parametro. 1, 2, 3, 4, 5. Di sasabihin na ilalagay na nga yan sa pamagitan ng isang order, sasabihin ng judge, ito lamang ang issues na pagtatalunan para sa ganun, yung sigalot yung dalawa, mapagpapasyahan ko sa lalong madaling panahon. Tama? Tama po so, yun. lahat ng ipipresenta mo dyan, ikaw mauna eh. Sang-ayon lang do sa parametro na inilatag do sa pre-trial order. Ikaw din naman, sasagot ka sang-ayon din dun sa nakalagay doon kasi ikaw nagpatali ka na rin doon sa kondisyon na pati yung mga ebidensya mo, pati yung mga witness mo ay dito lamang nakasalig doon sa limang pinag-uusapan natin. Maliwanag yun. Ngayon, idali natin doon sa Quadcom. Yan, sa investigasyon ng Kamara, ng Kongreso. By nature, kinakailangan meron kang legislative purpose. Yun ang pre-trial. May layunin sa mga tuwid, kailangan malinaw yung legislative purpose. Nagkakaintindihan tayong dalawa. Tama po, malinaw po yun. Kasi hindi na ako magpapatuloy ng pagpapaliwanag kung hindi pa malinaw sa inyo ito. Malinaw sa atin yan po. Ngayon, kung malinaw ito, alam natin ngayon ang pinatutunayan natin. Sa makatwid, pati yung pagtatanong natin,
naaayon lamang doon sa limitasyon na inilatag ng ating legislative purpose. Opo. Sa mga tweet, meron na tayong iniisip na mga batayang batas. Opo. Kaya tayo nagsasagawa ng ganitong pag-iimbestiga. Ngayon, kung nauna yung pag-iimbestiga, nahuli yung legislative purpose, kahit anong tanong, itatanong mo eh. Siyempre po, fishing ang tanong nangyayari dyan. Opo. Ano? Fishing expedition. Yun, hindi ako nagsabi niyan. Kanina tayo bago magsimula, alam mo, sinasabi nito, higit pa sa sinasabi mo. Kung, sabi niya, sa akin, hindi fishing expedition. Trolling expedition. Trolling na pa ng tao. Kasi yung fishing kasi yung pag ganun ka lang. Namimingwit lang yun. Di ba may ano tawag doon? Namimingwit nga po. Ito eh. Lambat na malaki yun. Tsaka siguro pangkaraniwan may salakab ka. Opo, yan. Pa-isa-isa. Maliliit lang po yun. Pa-isa-isa lang yun na salakab, yung trolling Opo. Malaking ano yan. yung net talagang, tsaka ngayon may mechanical na yung naggaganong na net makina yun Opo. Barko yung naggaganon Yun ang trolling expedition. Paano ngayon yan? Pagka trolling, maliit, malaki, nakuhuli. Ang pinag-uusapan natin, focus tayo Nakuha nyo? Focus tayo hindi Tinanong, saan ka ba nag-aral? Teka muna, kung ako yun, halimbawa, ito pa pala yung hindi, nakalimutan ko Opo. Sa ordinary court litigation, Nelson, halimbawa, nag-umpisa kayo sa piskal, di ba? Kasi yun naman kaso mo kasi, Nelson, kaso Jen, na sinampamulaban kay Nelson. Ito naman, paghalimbawa, Totoo lang po Sige. mga kababayan, hindi po nagkasuhan itong dalawang ito. Halimbawa lang po. Ginagamit ko lang pong halimbawa para mas mabilis po yung pag-unawa. Bago napunta sa korte yung kaso mo din, dahil sa ito'y criminal offense, naglatag ka ng kaso sa piskalya. Sa fiscal po, prosecutor's office. Sa piskalya pa lang, ito pagkakaiba sa piskalya pa lang, may karapatan na si Nelson humanap ng abogadong gusto niya na siya magtatanggol sa kanya. Doon lang sa paggagawa ng counter affidavit, ang gagawa na yung kanyang abogado. Hanggang sa pakikipag-ano sa piskal, naka-guide yun. Hanggang sa dumating halimbawa sa korte, ang abogado mo sa lahat ng pagkakataon, dedicated sa pagtatanggol sa'yo. Pagdating sa Quadcom, ano ang extent ng engagement? Sabi sa mga rules, you can be assisted by counsel. But the counsel is only limited to advising about your right. Yes, yun lang po. Paano yun? Itanong mo sa akin, paano ba yung, how would the counsel engage by a resource person appearing in the Quadcom be advised on her right or on his right? Hanggang saan ang sasabihin niya? You have the right to meron nga binubulungan siya. Bawal yun. Attorney, subukan mong bulungan, iko-contempt kita. Sinasabi ko lang yung right. Ang sinasabi, ito nga, dito nga yung pag-uusapan. Paano ngayon yan? Sa court litigation, merong pagkakataong magpatulong sa abogado. Dito, wala ka wala po talaga. O pag binulungan ka, bawal magbulong. Mr. Chair, nakita ko po, binubulungan po ng I'm giving you the last warning, ito ngayon ang ating pinag-uusapan din. Ano ba kasi yung parametro? Alam mo kung titingnan mo yung rules every person appearing before legislative inquiries, they have the rights to be protected. Dito lang sa atin, gumawa ka ng survey dyan, merong right of privacy. Siyempre po. Ano pa lang ito, ito, sabing ganun. Saan ka nag-graduate? Sir, pwede po bang wag ko na pong... Huwag ko nang banggitin niya. Kasi, nga. Ano naman, mas tinatanong lang kita na yung pagka hindi ka ganyan. Natakot na yung ganyan. Ano ba ito? Ito, germane pa ba doon sa pinag-uusapan na konektado ba yun sa sinasabi nating legislative purpose? Kapag hindi malinaw yung legislative purpose, hindi rin magiging malinaw yung limitasyon hanggang saan lamang tayo pwedeng magtanong. Ito ang problema.
Tama, kasi ano yan napanood ko sir, nakikiusap na po ako. Baka pwedeng wag ko nang bagitin kung saan ako nag-aral. Pero tuloy sabi niya, Tapos, hindi na po ako meron nag-aral. pa ako narinig eh. Pwede ko po bang konsultahin yung Yung aking abogado, tanungin ko. tinatanong ko lang naman kanya kung naintindihan mo yung tinatanong ko eh. Oo. Hindi. Bakit pa nag-abogado? No. Hindi, kung ako siguro, dahil nga, kung alimbawa, malinaw sa akin, Oo. meron pong legislative purpose. Kapag pinasadahan mo pa yung mga jurisprudence na kaugnay nito, sinasabi niya, ang isa pang requirement Oo. is the doctrine of pertinency. Kung may kaugnay yung tinatanong mo doon sa legislative purpose, paano kung sumagot ako? What is... Kunwari, si Nelson, si Cassandro Ong. Kunwari, Si Cassie. hindi, kaso ka ngayon. Ay, kaso, ayun Lalaki kay daw Cassie. eh. Oo, nga Yung po. Cassandra is Cassie. Si Cassie, oo. Kunwari, ikaw si Cassandro Ong. Sumagot ngayon dahil naintindihan niya. He was advised. He was advised adequately by his counsel. Oo. Sumagot ngayon. Mr. Chair, sabi niya, I am sorry that I cannot answer your question Opo. because it is not pertinent Oo. to the subject of inquiry. Maliwanag yung sagot niya. Magagalit ngayon yung Ay, siyempre po nako. Wag po, check Bakit ka yun. pa nakikialam? Oo. Magagalit ngayon. Napansin mo ba? Opo. Yung apat na chairman, hindi yata abogado dyan. Oh. Wala doon ata. Oo nga, di ba? pati si Kong Barbers, hindi rin naman abogado, Hindi. pagkakaalam ko. No? Pero yung mga yan, yung apat na yan dyan, puro kaibigan ko yan. Ay, opo naman. Oo. Wala kaming masamang tinapay dyan. Si Kong Paduano, Oh, hindi rin. ano kaya, kung halimbawa isang araw nandun ako, itong sinasabi ko ngayon, sinabi ko sa kanila. Oo. Pwede ko rin naman gawin yun, di ba? Totoo naman po. Oo. Hindi, tsaka Ang sa halimbawa. atin, kaya natin pinapaliwanag ito para maintindihan ng kababayan natin. Kasi gaano at saan mo hugutin lahat ang itatanong mo at sa anong objective. Oo. Dapat nakasalig lahat doon sa legislative purpose. Yun ang limitasyon mo kasi dyan eh. Oo. O sa maraming jurisprudence, sinabi, hindi ako nagkakamali, Senate versus Neri. The Senate is not a prosecution office. Opo. It is neither a court. Oo. O anong ibig sabihin nun? Sa mga tuwid, kung ang pinag-uusapan, abuses of human rights, extrajudicial killing, and other illegal activities, di ba? Opo. O ipamahala mo na yun sa piskal, Jen. Naku, May mandato yun eh. Malaking tayo issue kasi, ito. limitado tayo opo. in aid of legislation. Oh. Until and unless you are able to provide yung mga ginagawa natin ito ay pangtulong para tayo makapagpanukala ng batas, limitado ang ating gawain. Oo. Tatanong mo ngayon, sa dami na po ng hearing natin, ano po ba yung threshold natin? Hindi pa po tayo nakahanap ng karampatang mga bagay-bagay para po yung hinahanap natin para makumpleto po natin itong draft na ating ginagawa sa paggawa ng batas, hindi pa po ba natin nakuha? Hanggang kailan po natin ipagpapatuloy ito? Ito yung mga tanong na maaaring maitanong sa kanila. Ako nga po Ano yung threshold? Di ako nga, Di ba? hanggang ngayon naniniwala, baka wala pa silang na-drop na batas na pwedeng gawin. May kinalaman sa pagdinig na ito eh. Maaari. Hindi ko ba? Kasi nga, ang importante dapat nauna yung legislative purpose. Nako. Opo. Ngayon, pwede mo rin tanungin, with all due respect, Your Honor, Oo. tandaan mo dyan, puro kaibigan ko to. Opo. With all due respect, Your Honor, do we have an outline of our legislative purpose or purposes? Nako. Okay. Yes, Your Honor. Pwede po bang makita para... Check ho, sasabihin. Okay, ngayon, meron po halimbawa. Can we say at least how much of this legislative purpose or purposes are lacking in terms of content? Kasi, alam mo, pag mayroong kulang doon, kaya tayo naghihiring para mapunan yung kulang na yun eh. Oo. So, kailangan nating ma-estimate ngayon yung kakulangan. Can we estimate the deficiency of the itemized legislative purpose or purposes so that we will have an idea as to how much are we supposed to inquire from our resource persons
At sino-sino po ang dapat nating kausapin in order to fulfill the deficiency of this legislative purpose. Nako. Tama, hindi ba? Tama po yan. Para, ngayon, kasi po, kaya ko tinatanong, para malaman po natin yung threshold. Kasi po, baka yung threshold natin 5 resource persons lang, tapos na tayo Hari dawa. Baka naman 30 tanong lang, tapos na tayo. 30,000 na po yung tanong. Wala pa pong... Dapat siguro ko may isang... Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, ang point ko lang dyan ko, baka, dapat siguro may isang congressman na tumindig at magtanong ng ganyan. Kasi kung sa mga resource person, tsak sasabihan, wala kang karapatan magtanong sa amin. Kami lang ang pwede magtanong sa iyo. Di ba? Pero magbasa ka muna. Magbasa tayo ng report. Magbasa ka muna. Report muna tayo. Si Alice Guo. Dinala daw po sa Kapas Tarlac para humarap sa korte. May warrant kasi dun eh. Oo.